same sa bahagi ng Batangas at bahagi ng Metro Manila kahit sa mga oras na dapat ay sikat na ang araw. Parehong na-trap na usok yan pero magkaiba ang source. Ang nasa Batangas ay ibinuga ng Bulkang Taal na na-trap sa himpapawid kaya humalo sa hamog at naging VOG o volcanic smog. Habang nasa Metro Manila ay usok mula sa mga sasakyan o pabrika at iba pa na na-trap din sa himpapawid kaya naging smog na mula sa mga salitang smoke at fog. Bakit na-trap ngayon ang mga usok na yan kahit sa ibang araw naman ay hindi? Paliwanag ng FIVOC sa karaniwang araw kasi, mainit lang sa baba malapit sa lupa at mas malamig sa taas ng himpapawid kaya malayang nakakaakyat ang usok kasabay ng pag-angat ng mainit na hangin. Pero minsan nag-iiba yan, tulad ngayon dahil sa thermal inversion o pagbaliktad ng sitwasyon. Ibig sabihin may mas mainit na hangin sa taas ng malamig na tumatrap sa mga usok. Imbes na umangat at ma-disperse, ay hindi umangat dahil nga natutulak ng malamig na hangin pababa. Kaya mapapansin natin, buong kamay nila ang karatig na probinsya ay makulimlim, no? Maliban sa cloud sa taas. Yun po ay smog, smoke, and fog. Bagamat malapit-lapit ang Metro Manila sa Batangas, hindi pumupunta ang VOG sa Kamaynilaan. Hanggang sa huling monitoring kasi, pakanluran-timog-kanluran ang direksyon ng hangin na palayo sa Metro Manila na nasa hilagang silangan ng Taal. Kaya matapos umakyat sa mahigit 2,000 meters ang ibinuga ng Bulkang Taal, ay hihipan din yan sa parehong direksyon ng hangin. Papunta yan sa mga bayan ng Tuy, Calaka, Balayan at Nasugbu na nasa timog o baba ng mapa kumpara sa Metro Manila na nasa taas. Smog lang talaga ang naranasan sa Metro Manila.